Nagising si Cindy dahil kumakalam ang kanyang sikmura sa gutom. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ramdam niyang pumumugto ng kanyang mga mata dahil sa buong maghapon na pag-iiyak. Umupo siya at sumandal siya sa headboard ng kama habang ang kanyang paningin ay nasa kawalan. Hindi niya magawang lumabas ng kanyang silid dahil alam niyang magkikita silang dalawa ni Franco. Iniiwasan niya ang binata at ayaw niya muna itong makita at makausap. Gusto niya munang mapag-isa at mapag-isip-isip ang binitawan niyang salita nung huli sila nitong mag-usap. Pero bakit ganun? Bakit siya labis na naapektuhan sa pinagtapat nito sa kanya? Bakit ganun na lang ang sakit ng kanyang puso nang malaman niyang may asawa na ito? Hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na nasaktan siya nang sabihin sa kanya ni Franco na may asawa na ito. Dahil umasa siyang magkakaroon ng pagkakataon na mahalin siya ng binata pabalik. Kahit na alam niyang hindi siya magugustuhan ni Franco. Pinikit niya ang mga mata at hindi na naman niya mapigilan ang pagdaloy ng luha niya. Paano kung bumalik ang tunay na asawa ni Franco? Paano kung bumalik ito at kunin ito muli si Franco? Paano na siya? Paano na ang nararamdaman niya para sa binata? Kailangan niya nang kalimutan ang nararamdaman niya para dito, para hindi na siya masaktan sa bandang huli. Kailangan niya nang makaalis sa buhay ng binata. Yun lang ang naisip niyang paraan para matakasan niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Dali-dali siyang tumayo at nagtungo sa napakalaking wardrobe para maghanap ng bag na pwede niyang paglalagyan ng mga damit. Nang makahanap na siya ng bag, dali-dali siyang pumili ng iilan sa mga damit at nilagay niya iyon sa bag na hawak-hawak niya. Hindi niya na kailangan pang magdala ng maraming damit dahil kung tutuusin, hindi niya naman lahat iyon pag-aari. Bigay sa kanya iyon ni Franco. Nang matapos na siyang mag-impake, dali-dali niyang sinarahan yung bag at nagtungo na siya sa may pinto para umalis. Kailangan niyang makaalis kaagad para hindi siya maabutan ng binata. Punong-puno ng pag-iingat niya ang sinaraduhan ng pinto ng kanyang kwarto. Doon niya na naman naramdaman ng takot at kaba sa kanyang puso dahil baka mahuli siya ulit ni Franco na tumatakas. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago maingat na naglakad. Tumingin siya sa kaliwat kanan niya para kumpirmahin na walang ibang tao o kasambahayang makakakita sa kanyang pag-alis dahil tulog na siguro sila. Iilan lang ang nakabukas na ilaw sa ibaba. Maganda na rin iyon para hindi siya mabilis mahuli o makita. Walang hirap siyang nakababa ng ikalawang palapag at mabilis niyang tinungo ang komedor para hanapin yung pinto palabas ng mansyon. Buo na ang desisyon ni Cindy na umalis. Napahawak siya sa bag na hawak niya at ramdam niyang namumuong takot at kaba sa kanyang puso ng sandaling iyon. "Where are you going?" Isang malamig at nakakatakot na boses ang narinig ng dalaga sa kanyang likuran, dahilan para pagpawisan siya ng malamig. Kahit hindi niya lingunin iyon, kilala niya kung sinong nagmamay-ari ng boses. Walang iba kundi si Franco. "Saan ka pupunta ngayon, Cindy? Sa 10 oras na ng gabi." Seryoso na saad pa ng binata. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago niya ito sinagot. Aalis na ako, Franco. Wala na akong rason para manatili pa sa bahay mo." Matapang niyang sagot dito, pero kahit ganun, naroon ang takot sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang humarap at nakita niya si Franco. Nabababakas sa muka ang iba't ibang ekspresyon na pinapakita nito sa kanya. Hindi galit ang mga mata ng binata. Hindi niya maintindihan sa kanyang sarili kung bakit ganun ang pagkakatingin nito sa kanya. "Please, Cindy, let's talk." Maikli at puno ng lamig nitong sambit sa kanya. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito na para bang nagmamakaawa itong mag-usap sila. Pero bakit ganun? Bakit ibang Franco itong kaharap niya? Bakit puno ng sakit at lungkot ang kanyang mga mata? Mag-usap? Para saan pa, Franco? Mapakla kong saad at ramdam ko ang pumumuong luha muli sa aking mga mata. Bakit ganito? Bakit imbis na matuwa siya sa sinabi nito? Bakit paulit-ulit pa rin akong nasasaktan? Gusto kong maiyak sa kanyang harapan
pero pinipigilan ko lamang iyon. Wala na tayong dapat pag-usapan pa dahil narinig ko na lahat-lahat ng mga sinabit paliwanag mo. Aalis ako at hindi mo na ako mapipigilan. Sambit niya at ihahakbang niya sana ang kanyang mga paa. Paalis nang mabilis siya nitong pinigilan. Cindy, please don't. He said that made me stop. Let me explain. Puno ng pagmamakaawa sa kanyang tinig. Alam ko na nalilito ka sa lahat ng nalaman at nakita mo. I will tell you everything. Basta pakinggan mo ko, kahit 5 minuto lang. Doon ko malayang pinagmasdan ng napakagwapo niyang muka. Gustuhin man niyang pakinggan ang paliwanag nito, ngunit natatakot siya, baka masasaktan lamang siya sa bandang huli. Para saan? Para lokohin muli ako? Para paniwalaan muli sa mga kasinungalingan mo? Yun ba yun, Franco? Saad ko at hindi ko na namalaya na tumulo na pala ang luha sa aking mga mata. Napakahirap, napakasakit. Pagod na akong masaktan nang dahil sa'yo, Franco. Wala akong narinig na sagot muli pa kay Franco. Pero nakita ko ang lungkot, puno ng pagsisisi na gumuhit sa kanyang mga mata. Aalis na ako at hindi mo ako mapipigilan pa. Pinal niyang tono. Huwag kang mag-alala. Panghabang buhay kitang babayaran ng pera para sa milyong pagkakautang sa'yo ni Papa. Paalam, Franco. Please, don't leave me, Cindy. Nagulat na lamang siya nang mahigpit siyang niyakap ng binata mula sa kanyang likuran. Kahit na rin siya ay nagulat sa ginawa nito. I'm so sorry. Alam kong marami akong kasalanan at pagkakamali sa'yo. Pero please just hear me out. Hayaan mo akong magpaliwanag sa'yo. Gusto niya itong itulak palayo. Pero bakit ganun? Iba ang sinasabi ng puso niya. Please let me go, Franco. Garalgal niyang sambit at sinimulan niyang alisin ang kamay nitong nakayakap sa kanya. No, Cindy. Giit pa ng binata. Paulit-ulit niyang inaalis ang kamay ni Franco na nakayakap at nakapigil sa kanya. Sunod-sunod na nagsilaglagan ng luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan siya dahil paulit-ulit nitong nililito ang kanyang nararamdaman. Naguguluhan na siya. Ano ba, Franco? Bitawan mo na ako. Gusto kong umalis. Bakit ba hindi mo ako hinahayaan? Gusto ko nang makita si Papa. Ayoko na sa'yo. Kaya't pakawalan mo na ako. Hayaan mo na akong umalis. Pagod na ako, Franco. Umiiyak na saad niya sa binata. Ngunit napagod na siyang magprotesta sa binata dahil alam niyang hindi siya pakakawalan nito. Please don't leave me. Nakikiusap ako sa iyo, Cindy. Puno ng pagmamakaawa sa tinig ng binata. Mahal na mahal kita, Cindy. Nagmamakaawa ko sa iyo. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Bigla namang napatigil si Cindy sa katagang sinabi ni Franco. Sandali, umiiyak ba siya? Totoo bang mga narinig ko? Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan at namumuang saya sa aking puso. Dahil sa ilang buwan naming pagsasama, ngayon niya lang nasabi ang kanyang tunay na nararamdaman para sa akin. Humigpit ng medyo kaunti ang pagkakayakap ni Franco sa aking likuran, na tila ba ayaw niya akong paalisin sa kanyang tabi at kanyang buhay. Totoo ba ang lahat ng to? Mahal niya ako? Kailan? Papaano? Maraming mga katanungan sa aking isip ng sandaling ito. Tinutulak ng isip ko na hindi maniwala sa mga sinasabi ng binata para hindi na masaktan at umiyak pa ng dahil sa kanya. Pero bakit kabaliktaran ang sinasabi ng puso ko na maniwala at bumalik muli sa kanya? Please don't leave me, Cindy. Natatakot akong mag-isa muli. Natatakot akong iwan muli ng mga taong mahal ko. Garalgal na sambit ng binata. Kahit hindi ko siya tignan sa kanyang mga mata, alam kong umiiyak siya ng sandaling iyon. Kumala siya ng pagkakayakap sa akin at buong ingat niya akong hinarap sa kanya. Doon muli bumalik ang kaba sa aking buong pagkatao dahil kaharap ko ngayon ang binata. Rinig ko ang mabilis na pintig ng aking puso na ngayong magkalapit kami sa isa't isa ni Franco at lihim niya akong tinitignan. Cindy, he said with sincere voice. Nanatili lamang akong nakayuko sa harapan ng binata.
Natatakot akong tignan ang lungkot, sakit at takot na gumuhit sa kanyang mga mata. You're so beautiful. Aniya. Nagniningning ang napakaganda niyang mga mata habang nakatingin sa akin. Na tila ba pinaparamdam niya na ako ang pinakamagandang babae na kanyang nasilayan. Don't cry. I don't want to see you crying, sweetheart. Dahan-dahan niyang pinunasan ang aking mga luha. Doon ako nakaramdam ng importansya sa kanyang pagtrato. Ramdam ko ang mainit niyang palad na dumampi sa aking pisngi, na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti at saya sa aking puso. Pinapangako ko na hindi kita sasaktan at papaiyakin muli. Sana bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon at itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Dahan-dahan akong umangat ng tingin para tignan si Franco. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Nauutal kong sambit sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para sabihin at itanong ang bagay na yon. Gusto kong marinig muli sa kanyang bibig na mahal niya nga ako. Gusto kong kumpirmahin na hindi panaginip ang lahat ng to. Gusto kong umasa. Gusto kong ipaglaban at aminin din sa kanya ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Kita ko ang pagtaas ng sulok ng kanyang labi sa aking sinabi. He held my chin and lifted it up, just to level him. Hindi pa rin humuhupa ang napakabilis na tibok ng aking puso at pamumula ng aking pisngi sa kahihiyan dahil ilang pulgada na lang ang layo ng aming mukha sa isa't isa. Langhap ko ang mabango niyang amoy. Yes. Maikli niyang sambit. Totoo ang sinabi ko. Mahal na mahal kita, Cindy. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. He said that made my heart pound so fast. Hindi ko alam kung gaano na lang kasaya, tuwa at excitement ang nadarama ng aking puso nang sinabi niya muli ang katagang iyon. Ikaw ba? Mahal mo rin ba ako? Tanong niya sa akin kaya napalunok ako. Paano na? Sasabihin at aaminin ko na ba sa kanya ang tunay kong nararamdaman? Pero siguro'y kailangan ko nang maging totoo sa sarili ko at patunayan sa binata na handa ko siyang tanggapin sa buhay ko. Oo, Franco. Nahihiya akong sambit. Sapat na ang lakas ng aking boses para marinig niya ang sagot ko. Yumuko ako dahil hindi ko siya matignan sa kanyang mga mata dahil sa labis na kahihiyan at namumula na rin ang magkabila akong pisngi. Ayaw kong makita niya akong ganito. Nagulat na lamang ako nang hapitin niya ako sa aking baywang at nilapit palalo sa kanya. Doon ako nataranta at bumilis ang tibok ng aking puso dahil nagkatinginan kami sa mga mata. Kita ko ang saya at pagningning ng kanyang mga mata sa tuwa. Franco, nauutal at kinakabahan kong sambit. Nagpakawala lamang siya ng isang matamis na ngiti at pagkatapos ay mabilis niya akong binigyan ng halik sa aking labi. At malaya ko naman iyong tinugo ng buong puso. Hindi maipinta ang kasiyahang nadarama ko ng sandaling iyon, lalo na at naamin na namin sa isa't isa ang tunay naming nararamdaman. Dakong 2:00 na ng hapon, kasama ko si Marga sa kusina. Pinakausapan ko siya na magluto ng turon para sa merienda mamaya. Aliw na aliw akong pinagmamasdan si Marga na nagluluto sa kusina. 1 linggo nang nakalipas simula nung magkaayos kami ni Franco at tinanggap ko siyang muli sa buhay at puso ko. Nung una, natakot akong mahalin at tiwalaan siyang muli. Pero mas nanaig pa rin sa puso ko na patawarin at bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Dahil ang pag-ibig ay parang sugal lang. Hindi ka mananalo kung hindi ka lalaban. Dahil kapag lumaban ka, ay handa ka dapat masaktan at umiyak. At yun nga ang ginawa ko. Pero tinupad ni Franco ang lahat ng mga sinabi niya na magbabago na siya. At yun ang nakita ko dahil ibang-iba na siya kumpara noon. Parati na siyang nakabantay sa bawat kilos ko para alagaan ako at protektahan. Ipinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal at kaimportante sa buhay niya. Na yun naman ang kinagagalak ng puso ko dahil nagbago siya. Ayan, malapit na siyang maluto, Marga. Masaya kong saad sa kanya at napatingin naman siya sa akin habang may hawak-hawak siyang sandok. Ngayon ko lang kayo nakita, senyorita, na takam ng ganito sa pagkain.
Napapailing niya pang turan. Kahapon pa kayo nagre-request na kumain ng saging? Buti na lang nakakita ko nito sa bayan. Tumango naman ako sa kanya. Sa bagay, tama nga siya. Kahapon pa ako nagre-request sa kanya na bumili ng saging sa bayan para gawing turon at mananakyu. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ganun ko nalang hinahanap-hanap ang saging ngayon. Hindi ko naman iyon paborito. Napaka-weird ko lang nitong nakaraang araw. Ayan, luto na senyorita. Ani Marga, at nilagay niya na sa plato iyon at binigay niya sa akin. Ganoon na lang ang ningning ng mga mata ko sa tuwa nang makita ko sa platong hawak-hawak ko ang turon na 3 piraso. Wala na akong pinalampas pang segundo at kinain ko na ang turon. Mamaya at darating si Franco, bibigyan ko siya nito ng marami. Nakangiti ko pang kwento kay Marga habang kumakain ng turon. Pero nakalimutan kong ipatikim kay Franco ang turon pag uwi niya dito sa mansyon. Pumunta siya ngayon sa hacienda para mag-harvest ng mga pananim at mga gulay. Rinig ko rin sa ilang mga kasambahay na baka gabi o hapon pa ang uwi ng binata dahil marami silang aanihin ng mga gulay at prutas para ma-export na kagad yun sa Maynila. Kanina niyaya ako ni Franco na sumama sa kanya papuntang hacienda. Pero tinanggihan ko ang kanyang alok dahil tinatamad ako. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman ko na ayaw kong umalis. Sige senyorita, pwede ba akong makahingi ng 2 piraso ng turon? Ipapakita ko lang kay Love ang mga Pinoy na mga pagkain. Harinig kong napangiti siya sa kilig. Tiyak kong tinutukoy niya ang ibang lahi niyang boyfriend na nakilala niya lang sa social media. Napangiti naman ako na tumango kay Marga. Masaya rin ako para kay Marga dahil natagpuan na nito ang nagpapatibok sa kanyang puso. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang relasyon ni Cindy at Franco. Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.